Welcome to the 700 Club Asia. Well, sa una nating kwento, parang imposible ang wish na ipinagpipray ni Rogie. Ito ay yung makalaya sa bilangguan. Matutupad kaya ito? Ito ang buong kwento ni Rogie Candelario. Ako? Ha? Tatakbo pa? Sa kanyang iligal na gawain, napatay ni Rogie ang kaibigang di nakapag-remit sa kanya ng kanilang drug deal. Biruin mo, pulis ako pero dapat nanguhuli ako ng ganon, ng nagsasyabu pero ako mismo ay nagsasyabu. Para masustentuhan ko yung bisyo ko, ang ginawa ko, nagbenta na rin ako ng drugs. Nahook ako sa bisyo. Natuto rin akong mangutong, bababae, nagsusugal. Ang aking asawa, hindi ko siya makausap. Kasi palagi siyang hindi man lasing, naka-drugs, natutulog na siya, pagkagising mainit ng ulo. Dahil sa kanyang mga bisyo, iniwan siya ng asawa, tangay ang tatlo nilang anak. Gulong-gulo ang isipan noon ni Rogie. Murder ang naging kaso ni PO2 Rogie Candelario, habang buhay na pagkabilanggo. Hindi ko matanggap na pulis ako, tapos may baril ako, ganun, mayabang ako. Tapos isang iglap lang, nasa isa na akong kulungan na hindi ko mawari. Habang nasa piitan, inuusig ng konsensya si Rogie. Parang may naririnig ka na parang napakahalaga ng tao. Tapos parang pinatay mo lang na parang pusa, na parang hayop. Wala yung asawa ko, wala ang pamilya ko. Ito lang dumalaw sa akin. Ang liit ng tingin ko sa sarili ko. Parang wala kang kwentang tao. Napakahina mo naman. Sa mga panahong iyon na nariwa rin sa kanyang isipan ang pananabik sa ama. Siyempre, ang tatay, parang yung haligi ng iyon yung tahanan or kaya yan ang tinatanaw mo, yan ang gagayahin mo, yan ang kung mayroon kang kaaway o man nalulungkot ka, yan ang takbuhan mo, parang matibay na sandigan mo, di ba? Napangarap ko na makarga-karga niya ako o makasama ko siya. Isang takas na bilanggo ang tatay ni Rogie. Siya ang nagpasimuno ng mga pirata at hold-upan sa kanilang lugar. Kung ano pa ang mga bagay na ayaw niya sa ama, ay siya pang nangyari sa buhay ni Rogie. Isang kriminal at bilanggo. Sa tila lugmok na kalagayan, nasumpungan niyang tumawag sa Diyos Ama. Panginoon, buong buhay ko ako ang boss. Ako ang lagi na susunod. Pero ngayon walang-wala na ako. Surrender na ako. Kinamagahan, sinama ko aking kaibigan. Sabi ko, pasyal-pasyal tayo sa loob ng Bilibid. Tapos, may nakita akong isang maliit na church. Pumasok ako. Sabi ko, gusto kong magpagamit sa Panginoon. Sabi nila, sige. Naghimala ang Diyos sa buhay niya. Bumaba ang hatol ng korte sa kanyang kaso. Patbitay ako. Pero, hinatulan ako ng 8 to 12 years lang. Kasunod nito, naghilom pati ang addiction niya. Nagtaka ako sa sarili ko. Kapag naisip ko lang yung shabu, bumabaliktad na yung sikmura ko. Hindi ko na parang nadudual na ako, ganun. Tuwan-tuwa ako, sabi ko, totoo nga talaga ang Diyos, totoo. Habang binubuno niya ang mga taon sa kulungan, ginugol niya ang kanyang oras sa pag-aaral. Nakapagtapos siya ng Bachelor in Theology sa NBP Theological Institute sa loob ng New Bilibid Prison. Sa loob lamang ng 7 taon, nakalaya si Rogie sa piitan. Anong tumawag ang asawa ko sa akin? Siyempre, masayang-masaya ako. Nagkasundo ang mag-asawang magkita sa kauna-unahang pagkakataon, sa araw ng kanilang wedding anniversary. Dinala ng misis ko yung aking panganay, si Justin. At wala akong salita, kundi puro lang ako iyak ng iyak. Hindi ko malaman kung ano sabihin ko. Niyakap ko lang siya, tapos di ako naiyak. Maraming tao, umiiyak lang ako. Ngayon pong buo na yung pamilya namin, masaya-masaya po ako. Nakita ko po na may purpose si God dahil una napakilala ni Papa sa amin si Jesus Christ. Ngayon ay balik presinto si Rogie Candelario.
Hindi bilang bilanggo o pulis, kundi isang pastor. Bit-bit ang sandata na salita ng Diyos. Ngayon, dahil malapit na siya sa Panginoon, mas madali siya makaunawa siya sa akin ngayon. Madalas din niyang binabalikan ang mga bilangguan, bit-bit ang sekreto ng kanyang tagumpay. Ang kalayaan ay hindi naman nasusukat sa rehas, no? Or sa physical na kalayaan. Kahit na nandun ka sa loob ng rehas, kung nasa kay Kristo ka, malaya ka na, malaya ka sa kasalanan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagbisita ni Pastor Rogie sa mga piitan para ibahagi ang kabutihan ng Diyos na kanyang nararanasan. Hangad din niyang makalaya sa kasalanan ang mga inmates at taus-puso nilang matanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Si Pastor Rogie ay nagplant na rin ng church sa Cavite. Nagtayo ng maliit na paaralan at nagtuturo na rin siya ng pastoral leadership sa isang graduate school. Sa ilalim ng Global Filipino Movement, patuloy din siyang nagko-conduct ng symposiums tungkol sa migration awareness sa iba't ibang schools at universities. Getting stronger din ang kanyang family in serving the Lord. And this year, Rogie and Judith celebrated their 34th wedding anniversary. Malayo na nga ang nilakbay ni Pastor Rogie. Iyon ay dahil sa grasya at biyaya ng ating Panginoon. Yeah, the chains and the cell that bound him because of sin. And that's what sin does to one's life. You are bound by that. And you can't get away from sin. Sin is always chasing after you. The only way to defeat sin is for you to turn over your life to the Lordship of Jesus Christ, because on the cross, He dealt with our sin once and for all. So if you're watching right now and meron kang kasalanan at nagre-replay parati yun sa buhay mo, you can't seem to shrug it off. Now is the time to totally and completely surrender your life to Jesus Christ. This is a good season to do that, my friend, so you can start the new year aright. Let's pray. Just say, Dear Lord, I have been enslaved by this sin time and time again. And I try my best to stop, but I don't have the willpower to do it. So now I run to you and I humble myself and ask for your forgiveness. Lord, take this out of my life completely, Lord. Ayoko na. Set me free. And this moment, Lord, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will liberate me from this sinful life and put me on a journey of life, experiencing newness of life with you. Thank you for saving me. Thank you for dealing with all of my sins, forgiving all my sins, and removing my shame and my guilt on the cross. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen.